kung dahil sa pera, nanloloko ka na, kung dahil sa pera, nagnanakaw ka na, nangargabyado ka na, nagyayabang ka na, nagiging maluho ka na, nagiging materialistic ka na, nang mamata ka na ng iba, namimili ka na ng iyong sasamahan, ng iyong magandang pakikitunguhan, etc. Or kung dahil sa pera ay napapabayaan mo na ang mga tao, mga relasyon na mahalaga, una ang relasyon mo sa Diyos. Dahil sa pera, puro ka na lamang trabaho, hindi ka na makapagdasal, hindi ka na makapagsimba. Nang dahil sa pera, napapabayaan mo ang relasyon mo sa iyong pamilya. Kasi wala ka ng panahon para sa kanila. Nang dahil sa pera, ay nagdi-deteriorate na rin ang relasyon mo sa kapwa mo sapagkat ang mahalaga na lamang sa iyo ay kung ano ang makukuha mo mula sa kanila at hindi kung ano ang maibibigay mo. Pag ganon, mahal na nga po natin ang pera. Madaling maging mabuting tao, I repeat, kapag ikaw ang gumagamit sa pera at hindi ang pera ang gumagamit sa iyo. The love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kabuktutan ng kasalanan. Isa ito sa mga sipi sa Biblia na madali nating matandaan sapagkat madalas, diretsyo man o hindi tahasan, sinasabi natin yan. Lalong-lalo na bilang pangontra sa iba, maging sa ating sariling konsensya, kapag sinasabi na ng mga ito na parang nagiging particular na tayo sa pera. Sinasabi natin, hindi naman. At hindi masama ang pera. Ang masama ay ang umibig sa pera. So, pera okay lang yan. Pero hindi kaya ito'y ginagamit nating palusot lang or hindi lang talaga natin alam na tayo'y nagmamahal na sa kaperahan. Paano nga ba natin malalaman kung tayo nagmamahal na sa pera? At paano natin ito maiwasan o mareremedyohan? Yan po ang tatangkain nating pagnilayan at hindi na po tayo lalayo mula sa mga pagbasa na ating napakinggan. Una, malalaman natin na mahal na natin ang pera kapag dahil dito ay nakagagawa na tayo ng kasalanan. Yan ang maliwanag na sinasabi sa ating unang pagbasa na napakinggan. Kaya kung dahil sa pera, nanloloko ka na, kung dahil sa pera, nagnanakaw ka na, nangargabyado ka na, nagyayabang ka na, nagiging maluho ka na, nagiging materialistic ka na, nang mamata ka na ng iba, namimili ka na ng iyong sasamahan, ng iyong magandang pakikitunguhan, etc. Or kung dahil sa pera ay napapabayaan mo na ang mga tao, mga relasyon na mahalaga, una ang relasyon mo sa Diyos. Dahil sa pera, puro ka na lamang trabaho, hindi ka na makapagdasal, hindi ka na makapagsimba. Nang dahil sa pera, napapabayaan mo ang relasyon mo sa iyong pamilya kasi wala ka ng panahon para sa kanila. Nang dahil sa pera, ay nagdi-deteriorate na rin ang relasyon mo sa kapwa mo sapagkat ang mahalaga na lamang sa iyo ay kung ano ang makukuha mo mula sa kanila at hindi kung ano ang maibibigay mo. Pag ganon, mahal na nga po natin ang pera at delikado tayo. Maniwala ka. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon minsan, di ba? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapag dalawang pinapanginoon mo, ang tendency, mamahalin mo yung isa at i-despise mo yung isa. But mind you, yung dalawang Panginoon dito na sinasabi ni Kristo is not between God and the devil. Sapagkat hindi naman talaga natin gagawing Panginoon, kara-karaha ang demonyo. Pangit kaya niya? At alam nating masama siya. Disgusting siya. Bad siya. Ayoko. Hindi mo agad siya gagawing Panginoon ang buhay mo. Kaya mautak siya. Ayaw mo kung gawing Panginoon ang buhay mo. Sige. Uunti-untiin kita. Gagamitin ko ang pera. Ayun. Kaya't yung walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, ang tinutukoy ng Panginoon doon, hindi naman ang demonyo kundi pera. Diyos o pera. Kasi ang pera, kahali-halina sa ating mga mata, sa ating pakiramdam. At yun ang ginagamit ng demonyo upang unti-unti tayong makalimot, malayo sa Diyos. And therefore, madali na niyang mapasunod tayo sa kanyang mga utos. Nakawin mo yan, pilin mo yon, gawin mo to sa ngalan ng pera. Kaya let us be on guard. Mag-isip po tayo ng malalaki, matitinding mga kasalanan na may kinalaman ang pera dyan bilang punot dulo niyan. That is why kapag mayroon akong makakilala na alam kong umuunlad sa buhay,
Kamakailan lang, may ni-remind ako, mag-asawa, ang ganda ng business nila. Yang maayos na. Sabi ko, wag po kayo makalilimot sa Diyos. Kuya, ate, simba ha? Simba. Ginanong ko talaga. Maano kung magtampo sila sa akin. Bilang kaibigan, sinasabihan ko sila. Doon sabi ko nga, doon sa lalaki, ingat, ingat. Sapagkat marami na akong kakilala, kung kailan nagkapera, doon nakalimot sa Diyos. Pero hindi agad-agad. Hindi naman agad-agad na makalilimot sa Diyos eh. Unti-unti, magkakabisyo muna, mababarkada sa masamang impluensya, hanggang sa mag-draw ka na, mababae na, gano'n na. Unti-unti, gagamitin ng demonyo ang pera para sirain ka at sirain ang iyong pamilya. Kaya nga, kung mapapansin po ninyo, ang ating Panginoon, bagamat hindi niya sinasabing masama ang kayamanan, nang magkatawang tao siya, hindi niya piniling maging mayaman. Bagamat hindi niya sinasabing masama ang kayamanan, nang pumili siya, nang makakasama niya palagian, mga alagad, hindi siya pumili ng mga mayaman. Hindi siya naki-associate closely, araw-araw, rubbing elbows with the rich ones. Hindi ginawa ng... Isang nakita ko dyan, bagamat hindi niya sinasabing masama ang yaman, ang sinasabi niya sa atin, delikado ang yaman. Sapagkat with money comes power, influence, fame, popularity, comfortable life, which are basic ingredients for us to become away from God, to forget God. Isipin po ninyo, kahit si David, na isang napakalapit sa Diyos, si David na kung ilang taong pinrepare ng Diyos, hinubog ng Diyos, si David na ilang taong very obedient sa Diyos, nung magkapera, nung magkaroon ng kapangyarihan at the height of his power, nangalo niya na, nagpapatay pa ng asawa ng kalunya niya. Something na hindi niya kakayanin gawin. Sigurado ako, kahit personal na opinion ko, mahirapan siyang gawin kung wala siyang naging pera o kapangyarihan sa buhay niya. So, ganun katindi ang tukso ng pera. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, ang unang pinapaalalahanan dito, bukod sa bago kayo, kami, mga lingkod ng Diyos, mga taong simbahan, huwag kayong magumon sa pera. Ang mga taong simbahan na mula noon hanggang ngayon ay nagdarasal naman, alam ang kautusan, alam ang daan ng kabanalan. Unang-unang pinapaalalahanan, huwag kayong pasisira sa pera. Sapagkat kapag nasira kayo sa pera, yun ang simula ng marami pang pagkakasala. Totoo yun. Sa nakita kong kaso ng mga pare, mag-iiba-iba ng kaso pero may punot dulo bukod sa hindi na madalas magdasal, nasira sa pera. So kung ang mga taong simbahan na, ang mga lingkod ng Diyos na, ang mga taong alam mo sa simula pa lang ay mabait na, tulad ni David, nasisira sa pera, mas lalo tayong mag-ingat. Kasi ang pera ay nakasisira talaga. Binibigyan kasi tayo nito ng ilusyon na with money, kakayanin natin ng lahat. Kaya nga meron tayong kasabihang, money makes the world go round, or the world revolves around money. But as I said, illusion lang yon, sapagkat hindi totoo yon. Tandaan natin yung sinasabi sa Psalm 50:12. Ang sabi ng Panginoon dyan, reminding us, the world is mine and all it contains. Ang mundo ay akin at lahat ng nandiyan, kasama ang buhay at pera natin dyan. So siyang nakapagbibigay ng kontrol dyan. Kaya niyang kunin sa atin ang pera, maging ang ating buhay, anumang oras niya maibigan. Natatandaan niyo yung talinghaga tungkol sa rich fool. Hangal! Sa araw na ito'y babawian ka ng buhay. Saan mapupunta ang yaman mo? Kung bakit kinakailangan laging paalala sa atin? Kasi nga, nahumaling tayo sa pera, nakakalimutan natin na wala tayong madadala sa hukay ni isang kusing. Magdala man tayo, hindi natin mapapatunayang sa atin. Sapagkat bumilang ka ng ilang taon, kahit isang siglo pa, hukayin ng libingan mo, makikita yung kusing na dinala mo. Pero wala ka na! Abo ka na! O di ba't yung mga faraon ng Ehipsyo, yun ang ginagawa. Naglalagay ng mga mamahaling ginto, materyales, mga gamit. Kasi iniisip nila, dadali nila yon sa kabila. Nadala? Hindi. Kaya nga tayo may mga exhibit niyan eh. So, kailangan pa natin i-remind talaga, uy, Padre Fidel, hindi mo madala sa hukayan. Sa Diyos yan.
At dahil sa Diyos ang buhay at ang kayamanan na yan, kailangan natin niyang gamitin in the way that pleases God. At dito tayo nililid sa ating ikalawang punto, paano mareremedyohan at paano maiiwasan ang pagmamahal sa pera o kayamanan. Sinasabi naman ito sa atin ng ating mabuting balitang napakinggan, kung saan ang mga babae daw ay tumusto sa pangangailangan ni Kristo at ng kanyang mga disipulo sa kanilang ministeryo sa pamamagitan ng kanilang mga ari-arian, sa pamamagitan ng kanilang yaman. Gamitin natin ang pera sa paggawa ng kabutihan. Yun ang antidote sa pagmamahal sa kayamanan. Kung ginagamit ng diablo ang pera para hikayatin tayong gumawa ng masama, hikayatin nawa tayo ng Panginoon. Kung gugustuhin natin, hihikayatin talaga tayo ni Lord para gamitin ang pera upang gumawa naman ng kabutihan sa ating kapwa. Ang isa kong naisip ditong halimbawa ay si Keanu Reeves. Siya ay isang artista sa Amerika, sa Hollywood na napaka-generous. Nagbibigay ng malaking halaga sa mga charity. Nagbibigay ng malaking bonus sa mga crew members niya sa pelikula. Nagbibigay ng malaking tip sa mga waiter sa restaurant. Wala sa kanyang pera. Kaya naman makikita po ninyo yung epekto nito. Hindi mo siya makikitang laging nakikipagsosyalan. Kung kinakailangan yan. Halimbawa, may awards night. Hindi mo siya makikitang nagsusot ng magagarang kasuotan. Hindi mo rin siya makikitang nagdadrive ng mamahaling sasakyan kumpara sa ibang mga artista na mas sikat pa siya at mas mayaman pa siya. Nagko-commute lang. Sa subway minsan, binigay pa niya yung kanyang upuan para sa isang babaeng may malaking bag. Sa isang park minsan, bumili siya ng ice cream, hindi dahil gusto niya ng ice cream, kundi dahil para makuha lang yung resibo ng bilhin niyang ice cream at mabilagyan niya ng autograph para sa isang fan na gustong magpa-autograph pero wala namang dalang papel at ballpen. And many other good deeds. Siyempre, yung kanyang pagiging mapagmahal sa aso. Si John Wick yun. Okay? Hindi na-gets ng matatanda. Sorry. Okay? Pero yung many other good deeds in many other instances, ano yun? Produkto yun ng kanyang proper attitude towards sa money. Siya ang gumagamit sa pera and not vice versa. Malaya siyang gamitin ito sapagkat hindi siya alipin ito. Madaling maging mabuting tao kapag ang pera ang ginagamit mo at hindi ang pera ang gumagamit sa iyo. Madaling maging mabuting tao, I repeat, kapag ikaw ang gumagamit sa pera at hindi ang pera ang gumagamit sa iyo. Kinakailangan nating mag-ipon, yes! Pero dapat dumating yung pagkakataon na, alam mo, na yung ipon mo, sapat na yan. Mag-ipon ka, ito para sa akin, para sa kung magkasakit man ako. Tapos, mag-give back ka na. Magbigay ka na sa iba. Hindi mo naman kinakailangan i-secure totally ang buhay ng anak mo. Tutulungan mo lang sila na maging very much dependent sa iyo. Magbigay ka lang ng maiwan mo para sa kanila. Yung sapat na para makapagsimula sila 1, 2, 3 taon. Pero yung tatargetin mo buong buhay nila, secured. Hindi tama yun. Tulungan mo rin sila na magsikap kaya mo. Sinasabi ko lang ito para hindi ka o tayo maging alipin ng pera natin. Huwag nating hayaan na mahumaling ang ating puso sa pera sapagkat our hearts are only for God. Tandaan nating tama na maraming naibibigay ang pera. Pero lahat ng kayang ibigay ng pera, kayang ibigay ng Diyos. On the other hand, hindi lahat ng kayang ibigay ng Diyos. Tulad ng isang malinis na konsensya, maayos na pamilya, yung meron kang time para sa mga taong sa'yo ay mahalaga. Yung magandang relasyon mo sa Diyos sapagkat alam mo na hindi ka nakalilimot sa Kanya at tumutulong ka sa iba bilang pagmamahal mo sa Kanya, ay hindi yung kayang ibigay ng pera. Kaya wag mong ipagpapalit ang Diyos sa pera sapagkat ang pera ay isa lang sa napakaraming mga biyaya niya. That is why also, wag mong isipin kahit na hirap tayo sa pera, ay hindi na tayo pinagpala. On the other hand, ay wag mo rin isipin na yung mga mayaman ay pinagpala talaga. Depende yon sa kung ano o kung sino ang minamahal natin sapagkat kung pera ang mamahalin natin, tayo ng pinakakawawang tao sapagkat maraming mahalagang bagay, relasyon sa Diyos, relasyon sa kapwa, ang ating maisasakripisyo. And eventually, mawawala din sa atin ang lahat ng ito. Pero kapag ang minahal natin ay ang Diyos, tayo ng pinakamapalad na tao sapagkat eventually,
we will gain not just some things, not just few things, but everything. Sapagkat yun ang sinasabi sa ating salmong tugkunan, "Blessed are the pure of heart, for the kingdom of heaven is theirs." Ito sana mga kapatid, ang ating panghawakan, ang ating pagnilayan upang maging maganda ang attitude natin sa pera o kayamanan. Amen. Kung minsan ito talaga ang nakapagpapabago ng ating kapwa, ang pagbibigay natin ng halaga. Sabi nga ng ating Panginoon, ang taong nakagagawa ng mali, madalas hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kung mahigpit ba ang tornilyo sa ulo niyan kung kumpleto ba sa isip yan magkakamali pa yan. At paninindigan pa ba niyan yung pagkakamali? Hindi. Madalas kung sino pa yung mali, siya pang matapang, siya pang matigas ang ulo. Tama na kung minsan kinakailangan mong daanin sa santong paspasan kung ayaw nang talaga. Pero siguraduhin po natin na ang nauna ay marahan, matyaga, at mapagmahal na paraan. Kung sa kabila ng lahat, hindi pa rin magbago, siya na ang magdadala nun at mas matindi ang magiging pagsisisi niya pagkanon. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang simula ng pagbabagong buhay ni San Mateo. Isa kasi siyang publikano, isa siyang public sinner. Maraming mga makasalanan nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo sa kapanahon ng dinaman ni San Mateo. Pero iba kasi itong kasalanan ni Mateo. Tinitingnan siya bilang traidor sa bayan, pati na sa Diyos na dapat nilang paglingkuran. Siya kasi ay isang Hudyo pero siya nagtatrabaho sa mga dayuhang Romano na sumakop sa mga Hudyo. So, pinapadali niya ang buhay ng mga sumakop sa kanila at the expense ng sariling mga kababayan niya. Bukod pa dito, napakahalaga para sa mga Hudyo na sila'y sumamba sa iisa at tunay na Diyos lamang, Yahweh. Samantalang ang mga Romano ay sumasamba sa maraming mga Diyos-Diyosan. Kaya gaya ng sabi ko kanina, ang kasalanan ni Mateo ay hindi simple lang. Talagang sa paningin ng lahat ng mga Hudyo, maruming-marumi siya, makasalanan siya. Kaya nga walang makikipag-relate sa kanya. Walang makikipag-ugnayan sa kanya. Maging ang kanyang pamilya, malamang ay ikinahihiya siya. Pagdating sa pagsamba sa templo, walang lugar sa mga tulad niya. Sa loob ng templo, sa labas lang sila. Sisilip lamang sila sa butas. Maging ang kanilang mga handog ay hindi tinatanggap. Sapagkat si Mateo at ang mga gaya niyang publikano ay marumi para sa kanilang mga kapwa Hudyo. Pati na ang mga bagay na ma-associate sa mga taong ito. So, you can just imagine yung hirap sa loob ni Mateo. Sa kabila ng mga pera at suporta sa mga Romanong kanyang natatanggap. Kasi anong silbi ng lahat ng ito? Kung hindi mo naman maramdaman ang halaga mo sa Diyos, maging sa iyong kapwa-tao. At ito ang niremedyohan ni Kristo kay Mateo. Sinabi ko kanina na ang nagpapahirap kay Mateo ay yung hindi siya makaramdam ng halaga sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao. Sa pagtawag ni Kristo sa kanya, naramdaman niya pareho ito. Una, isang kapwang nakita niya kasi dumaan sa harapan niya, narinig niya kasi tinawag ang pangalan niya, naramdaman niya kasi inakbayan siya. Kapwa-taong nagpapahalaga. At bagamat hindi pa maliwanag kay Mateo na si Kristo'y Diyos talaga, alam ng lahat o alam ng marami na sugo ng Diyos si Jesus. Kaya sa pagtawag sa kanya ni Jesus, narinig niyang tinawag siya ng Diyos. At yun nga po ang bumago kay Mateo. Hindi ang mga magagaling na mga pananalita ng mga eskrib at pariseo na siguradong nagkokod pa sa banal na kasulatan. Hindi ang paninira ng kanyang mga kababayan. Hindi ang pagpaparusa sa kanya. Hindi ang paglayo sa kanya. Hindi ang pagtiis sa kanya ang nagpabago sa kanya. Kundi ang pagpaparamdam ng halaga, ng concern, ng malasakit sa kanya. Kung minsan ito talaga ang nakapagpapabago ng ating kapwa, ang pagbibigay natin ng halaga.
Minsan nga daw ay mayroong isang lalaki, isinama siya ng misis niya na magsimba. Sumama naman siya. Kaya lang, unfortunately, nakalimutan niyang i-off or i-silent mode ang phone niya. Sa kalagitnaan ng service, may tumawag, tumunog. Sa katarantahan niya, hindi niya agad nakita yung phone niya. Hindi niya agad na-i-off o na-i-silent mode. Nakaw, ang daming na-istorbo. Sakto pa naman, nagse-sermon si Father. Kaya pati siya, nasama sa sermon. Pagtingin niyang ganun sa mga nakapaligid sa kanya, yung mga mapanuring tingin na gano'n, nako, yung may mga iling pang gano'n, yung mga nakakunot ang noong Yang nadagdagan pa nang papauwi na sila ng misis niya. Abot ang sermon sa kanya. Hindi pa pala natatapos yung sermon. May continuation. So ramdam na ramdam niya yung judgment at humiliation. Alam po ninyo, dahil doon, hindi na siya muling nagpunta sa simbahan na yun. Kinagabihan, sa pagnanais na makapag-unwind, dahil sa pangit na karanasan, umunta siya ng bar. Yes, ng isang bar. Order siya ng beer. Dahil wala pa rin sa sarili, ramdam pa rin yung nangyari, tulala. Naitapon niya ngayon yung beer na in-order niya. May natapunan siya. Nagkalat pa yung beer sa may mesa, sa may sahig ng bar. Dami kayang nakakita. Pati yung manager ng bar, ha? Sa loob-loob niya, ba ito? Malas talaga. But to his surprise, yung mismo natapunan niya ng beer, sabi sa kanya, Brad, okay ka lang ba? Mukhang lito ka. Mukhang restless ka. Yung waiter, na halatang pagod na, pinuntahan siya, pinunasan. Yung suot niya, yung mga braso niya, at yung mesa, pati yung sahig ng na natapunan ng beer niya. At yung manager, binigyan siya ng kapalit ng beer. Sabay tapik sa balikat niya, sabi, Brad, ano man yan? Problema lang yan. Hindi tinatamba yan. Pinagdaraanan. Lahat naman tayo nagkakamali. Kung ano man yan, okay ka lang. Dapat okay ka lang. Ayos ba? Alam niyo po dahil doon, gabi-gabi, nagpupunta na siya ng bar na yun. Nabaligtad. Kaya sinasabi ko dito sa mga usherettes, kahit na may mga makukulits, ipagpasensyahan. Yung mga ayaw papigil na magdala sa loob ng simbahan ng Lobo. Yung mga ayaw papigil na mag-record habang naghuhumilya ako. Yung mga ayaw pabawal kahit nagkukwentuhan sa loob ng misa. Tiyaga lang. Kailangan ng tiyaga sapagkat sabi nga ng ating Panginoon, ang taong nakagagawa ng mali, madalas hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kung mahigpit ba ang tornilyo sa ulo niyan kung kumpleto ba sa isip yan magkakamali pa yan. At paninindigan pa ba? Yan yung pagkakamali? Hindi. Madalas kung sino pa yung mali, siya pang matapang, siya pang matigas ang ulo. Kaya, kinakailangan talaga ng grasya ng pasensya. Tama na mahirap, pero dito nakasalalay ang pagbabago ng ating kapwa-tao. Lalo't higit kung ang taong ito ay mahalaga sa iyo. Di ba't ang lahat para sa mahal mo ay gagawin mo? Papaano kung ikaw ang gagamitin ng Panginoon upang siya'y mabago? Hindi mangyayari yon kung hindi natin pagtsatsagaan yung tao. Natatandaan po ninyo yung sinabi sa atin ng ating Panginoon, kapag nagkasala ang kapatid mo, ang taong nasa pananagutan mo, ang kapamilya mo, ang kaibigan mo, ang taong close sa'yo, yung taong may magagawa ka upang siya ay mabago sa tulong ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Ito yung mga steps. Puntahan mo. Pag hindi nangyari yan ay hindi natanggap, magsama ka ng 2 tao o higit pa. Ano pa? Ang daming mga process. Pwede mong gawing literal yon, sundin yon, pero ang isa sa sinasabi ng mga process na yon, pagtiyagaan mo. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Tama na kung minsan kinakailangan mong daanin sa santong paspasan kung ayaw nang talaga, pero siguraduhin po natin na ang nauna ay marahan, matyaga at mapagmahal na paraan. Ang sabi dito, habag ang ibig ko at hindi hain. Kasi madali lang maghain, madali lang mag-alay. Ang mahirap ay ang mahabag. Pero yun ay daan ng pagmamahal. Mahirap talaga ang daan ng pagmamahal. Kinakailangang magtiyaga ka para sa iyong minamahal. Tingnan po ninyo kung paano dinescribe ni Kristo dito ang kanyang sarili para sa ating mga may sakit na mga makasalanan.
sick spiritually. Ako, aniya, ay isang manggagamot. Naparito ako para sa mga may sakit. Kung ilalarawan po natin ang magaling na manggagamot para sa mga may sakit, ito yung hindi basta ibibigay yung gamot, hindi basta ipapainom yung gamot, hindi basta ituturok yung injection ng gamot, lalong-lalo na kung ang may sakit ay reluctant o natatakot. At tulad ko, ayoko ng injection. Kaya madalas, pinipili ko yung mag-i-inject sa akin. Kaibigan ko, kakilala ko, alam na nila ang gagawin. Kukondisyon ako. Okay ka lang, Father? Okay lang. Para kagat lang ng langgam. Father, okay ka lang? Father, tingnan mo yun. Tinusok na. Yung mga ganun ba? So, ganun sa pagtatama ng kapwa. Kinakailangan, i-condition muna natin. Kaya nga makatutulong yung habang hindi pa nagkakamali o nagkakasala. Kasi lahat naman tayo magkakamali at magkakasala. Habang hindi pa nagkakamali at nagkakasala, i-condition mo na, pumasok ka na sa buhay niya. Mag-invest ka na para kapag kinakailangan mo, ay may mabubunod ka. Mag-invest ka na ng pagmamahal, care, malasakit, appreciation, affirmation dun sa tao. Para kapag nagkamali siya at itinatama mo siya, hindi niya sasabihin, nangihimasok ka kasi may mali ako. Huwag mo akong pakialaman. Hindi niya sabihin yun. Bakit? Nakapasok ka na sa buhay niya. Nakapag-invest ka na ng pagmamahal sa kanya. Alam niya na yung sinasabi at ginagawa mo ay dahil mahal mo siya. In fact, mahihirapan pang magkasala o magkamali. Magkasala man o magkamali, mahirapan siyang panindigan ng kanyang pagkakasala o pagkakamali kapag sa una pa lang ay ramdam niyang mahal mo siya. Sapagkat hindi man siya magmalasakit para sa sarili niya, para magbago siya, titingnan na lang niya yung pagmamahal mo sa kanya. Yun ang magpapabago sa kanya. Maaawa siya sa iyo na hindi nakaka-deserve ng lahat ng mali o kasalanang ginagawa niya. Ngayon, kung sa kabila ng lahat, hindi pa rin magbago, siya na ang magdadala nun. At mas matindi ang magiging pagsisisi niya pag ganon. Sipin po ninyo, kung hindi pinakinggan ni Mateo si Kristo, kung hindi pinahalaga ni Mateo yung pagmamahal sa kanya ni Kristo, ano ang mangyayari? Magiging parang si Judas siya. Si Judas, nagsisi nang hindi niya pinahalagahan ang pagmamahal ni Kristo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito, lalo pat mayroong mga mahal tayo sa buhay na matagal na natin gustong magbago. And then, ang nai-apply natin madalas ay yung paraan natin, yung may mura, yung may masasakit na salita, yung may paninikis, yung may paggawa ng masama. Nag-work po ba? Kung nag-work man, baka akala mo lang, baka natatakot lang. Ang magandang pagbabago ay yung galing talaga sa puso. Yung hindi galing sa takot, kundi galing sa puso. Yun ang tunay na pagbabago. Kaya sana, ang gawin natin ay yung gawi ni Kristo para baguhin ang isang tao. Gawi ng may pagmamahal.